What's up guys? Welcome to my video channel. Ngayon naratos, pag-usapan natin kung paano po mag-set as P2P o point to point gamit ating itong Tenda Ceruti. So sa una kong video na, pinakita ko yung Peace Wi-Fi bid machine kung paano yung setup ko. And then kasama doon sa video yung aking P2P o point to point. So marami nagtatanong noon kung ano yung gamit ko doon and paano ko po siya g-setup. So sa video na to is ituturo ko kung paano ko yung ginawa yung aking setup no, yung P2P o point to point gamit itong ating Tenda Ceruti. So nag-order po ako sa Lazada no. So dalawa po yung kailangan natin. Yung isa is access point, yung isa is yung receiver o siya yung taga-tagap ng internet connection. So unang gagawin natin is buksan natin yung ating Tenda Ceruti kung ano yung laman nito. So, buksan ko na. Saan kayo itong opener? Okay. So, ito yung package ng ating Tenda Ceruti. So, unang makita natin is manual. So, naka-Chinese version, no? So, hindi natin tingnan, no? So, ang manual na is naka-Chinese yung kanya language na, no? So, sunod is itong antenna, no? Ito yung gagamitin natin P2P. So, malaki siya, no? Kumpara sa mga ibang access points. So, ano po yung kasama ng package? Ito yung okay, dito na ito yung kanyang PSU. Dito natin isaksak yung antenna PUE. So na nakalagay dito yung PUE. So yung PUE ito yung LAN cable papunta sa antenna dito. Tapos yung internet naman is dito. So dito yung i-connect natin yung either router o piso Wi-Fi. So dito natin isaksak yung PSU power source dito. Ito yung kasama ng package niya. And then meron siyang free na LAN cable. Pati meron siyang cable tie. So ito yung para may lagyan natin sa tubo, kailangan natin itong cable tie. Medyo makapal yung kanya, no? Cable tie. Or kung ididikit nyo sa wall, meron din siyang kasama screw para sa concrete o kaya sa kahoy. So ito po yung wala na sa kasama, no? So ito yung package ng Tenda Ceruti, no? So dahil mag P2P tayo, no? Kailangan natin ng dalawang antena. So meron ko extra na isa. Meron ko isang extra na antena. So pareho lang sila, no? So sa pag-setup ko ito, ang ginagawa ko is ginalagyan ko ng tape. Bakit ko nilagyan ng tape is para palatandaan ko, no? Kasi dahil magkamukha sila, so kailangan ko na lagyan kung ito yung ang AP, sulatan ko ng AP para pag-setup ko maya malaman ko agad sa anong AP pati yung receiver. So yung isa, ganun yung gagawin ko, sulatan ko ng gamit ito. So ngayon is, ang tanong dito is paano i-set up, no? Itong ating Tenda Ceruti. So unang gawin natin is pasukan natin yung GUI niya. So dito saan makita yung kanya GUI. So ayan, no? 192.1.2.1. So ang password na is admin. So ngayon papandarin ko ito, no? After ko mapandar, i-set ko sa AP. Yung isa naman, i-set ko sa wireless service internet provider. So hindi siya bridge mode, no, ang gagawin ko. So bakit wireless service internet provider ang gagawin ko is according sa nagturo sa akin is mas stable yung tapo ng internet connection pag naka wireless internet service provider yung receiver. So ito ang gagawin kong AP. Ito ang gagawin ko ng wireless internet service provider. So ang gagawin natin is papandarin ko na ito and then gagamitin yung cellphone ko
to setup. So bago ito i-setup, no, so meron siyang feature na isolation para sa anti-mag, no. So ginaon ko yun para maiwasan yung magkaroon ng hack. So guys, paandarin ko na ito, and then gagamitin ko ng cellphone para i-set as AP at i-set ko as wireless service internet provider itong ating isang antena. So kukunin ko na aking cellphone. Okay guys, paandarin natin ang ating Tenda 03. So paano natin papandarin ito? So una is itong ating power source. So isaksak natin dito. So pangalawa is ating LAN cable. So sa natin isaksak ito, dapat sa POA. Ang ibig sabihin is power over internet. So isaksak natin. And then ang ating antena. So isaksak natin sa hanapin natin yung label. So di masyado klaro pero nakalagay ito is LAN and LAN 1. So meron nakalagay ito POE. So di masyado klaro pero natin isaksak. Ibig sabihin dito natin isaksak yung LAN cable para paandar ang ating Tenda 03. Okay. So takpan natin. Yun, para natin malaman kung naka-under na siya. So ito. Dito natin makikita, no? So bago natin paandarin, saksak muna natin ang ating power source. So kita nyo, umilaw siya. So hintay natin mag-loading. So di masyado klaro yung ilaw. Basta may ilaw siya na green. May green siya na ilaw. And then pag umandar na yun, ilaw din ito iba, LED 1, LED 2, LED 3. Sa ngayon umandar siya, nila sa klaro sa camera. So umilaw ito ng green. So hintay natin mag-load. So okay. So ngayon is, ang gawin natin is kukunin ko yung cellphone ko. O yun, umilaw na siya. Kukunin ko yung cellphone ko para i-setup. So, ang natin papasukan is itong IP niya na 192.168.2.1. So, ang username and password is admin. So, okay. So, kunin ko na aking cellphone. Okay guys, lobat pala ang ating cellphone. So, ang gagamitin ko na lang is ang aking laptop para mag-setup ng ating Tenda 03 as AP. So, anong unang gawin natin is hanapin natin yung wifi ng ating Tenda 03. So ito, Tenda 3D698. So connect. So hintayin natin mag-connect. So connected na siya. So ngayon, susunod na gawin natin is pupunta tayo sa ating browser. So sa likod ng ating antena, no, pinakita ko kung paano po, pinakita ko yung IP address niya, pati ano yung username, pati password niya. So yun sa likod ng antena nakalagay is 192.168.2.1 and then enter. Then ang password, default password is with admin. Okay, nakapasok na tayo sa GUI o Graphic User Interface ng ating Tenda 03. So unang makita dito is marami siyang setup, no? So dito is AP, client, universal repeater, WISP repeater, P2MP and router. So sa aking setup sa aking piso wifi na P2P is ang isa is AP, yung isa is wireless internet service provider. So bago natin yung setup ito, no, meron tayong adjustment, no. So ito yung advice ng aking kaibigan, no, na dapat merong babaguhin konti para maging stable yung connection. So ang hanapin natin dito is muna is network. Hindi pala, no, sa wireless. Advanced. So advanced, ito yung mga meron tayong baguhin na konti dito, no. So tingnan natin yung previously disable, tama, enable, and then preamble, so tama, long, and then signal transmission is sa akin ginalagay according sa kakilala ko, dapat daw capacity oriented. So hindi ko ma-explain kung bakit.
So bahala na kayo kung ano yung plano niyo sa setup niyo. So yun sa akin, ito pwede nyo gamitin itong setup ko kasi ito galing ito sa kakilala ko. So transparent bridge, so okay na to. And then TPC, so okay na rin ito. Signal reception level, so sa akin no, pinapalitan ito ng level 6. Pwede siya auto pero sa akin level 6. So, ang default na kasi level 6. And then, beacon interval 100, di ko nagagalawin ito. Transmission distance, so di ko na rin gagalawin. And then, so wala na ako gagalawin. RTS, so okay, ito na lang no. So wala na ako gagalawin, so i-save ko na siya. So after natin ma-save is pumunta tayo sa basic kasi meron tayong papalitan dito, yung SID no, palitan natin ng, sa akin no, ilagay ko na P2P AP. So kasi AP siya no, hindi yung channel naka-auto lang. So depende sa inyo no, sa akin kasi nilagay ko na is auto. So isolate client, so kailangan enable ito no para anti-hacking no. So ito lang siguro, wala na ako babaguhin no. So save na, save. So meron pa ako nakalimutan no, so kailangan pa natin maglagay ng password. So hintayin natin kay napalitan ko ng wifi name, so mawawala talaga. So malalagay yung ito na siya, P2P, so connected. So nakalimutan ko na lagyan pala ng password ang ating wifi. Magulat na tayo, baka marami makakonect. So refresh ko lang ito, uli ako sa network, wireless, and then lagyan ko ng password para hindi makakonect yung ibang hindi authorized person. So lagyan ko ng password. So save. So may password ng ating P2P AP. So hintayin natin mag-loading. Okay, hindi may password na siya. Okay, so hintayin natin mag-connect. So naglo-load yan, so connected na siya, and then refresh. Susunod is naka-IP na siya, pero ginagawa ko kasi minsan ginasure ko talaga na AP talaga siya, ginagawa ko ito. So next, so wala na ako babaguhin. Next, and then yun lang, so save. So hintayin natin mag-reboot kasi okay na, pinalitan natin yung settings niya. And then pinalitan natin yung wifi name, nilagay natin yung password. So ayun, na-set up na sa AP. Ngayon mamaya yung isa naman gagawin natin siyang wireless internet service provider. So hintayin natin mag-reboot ito. So next na natin tingnan yung isang Tenda03. Okay, nasaksak ko na rin yung isang Tenda03. Gagawin natin siyang wireless internet service provider no. Yung isa, isang ginawa natin is ginawa nating AP. So ngayon nakaset na siya sa AP. Yung antenna naman ang gagawin nating wireless internet service provider. Siya yung tatanggap ng internet from the AP. So ngayon nakasaksak siya, hanapin natin yung wifi niya. So Tenda3698. So mag-connect tayo. So connected na tayo. So naglo-loading pa. So connected na tayo, and then punta sa browser. So gaya sa nauna no, na ginawa natin sa unang antena no, na ginawa natin sa AP. So gaganon din yung gagawin natin sa settings niya. And then after natin ma-adjust yung settings niya, is susunod is
i-set natin siya as a wireless internet service provider. So, antay po natin. So, ang IP niya, gaya rin ng kanina, no? Password is admin. Enter. So, yung isa, ginating IP. So, ang gawin natin is, meron tayong konting i-adjust dito sa wireless advanced. So, ginawa natin kanina is ano yung binago natin dito. So, signal transmission, ginawa ko sang kapos oriented, and then sa signal reception level, ginawa ko level 6, and yung iba, hindi ko na ginalaw, ginawa ko default na siya. So, i-save na natin. So, na-save na siya. Sa basic na naman, no? So, sa basic, palitan natin ng kailangan natin yung naka-enable na pala yung kanyang kailangan natin enable ang isolate para sa anti-hacking, and then save. So, dito wala tayo gagalawin kasi meron tayong babaguhin. Kasi gagawin natin siya gagawin AP, gagawin natin siyang wireless internet service provider. So, ngayon, sa quit setup, balik na sa quit setup. Ayaw mag-load din. So, request muna natin. Okay, nawala. Bakit nawala? So, mag-connect tayo ulit. So, ngayon, nakapasok tayo ulit, no? So, hanapin natin yung ito, wireless internet service provider. Ito yung pipiliin natin, no? Yung isa AP, yung isa ito. Ito yung receiver ng from AP. So, next. So, mag-scan siya, no? So, saan siya magkukonect? So, hindi ko pa na-paandar, no? So, ipaandarin ko muna ang ating AP. So, nakapatay kanina, no? So, saksak ko muna. So, hintayin natin, no? Kung saan siya mag-prepare. So, hintayin natin. Okay, kanina, no? Tinanggal ko kasi yung saksakan na kasi gisaksak ko yung isang antena. So, kailangan pala, no? Ipandarin ko yung isang antena, no? Para ma-determine natin kung saan tayo kukonekta. So, scan ko ulit. So, kung kanina lang, ginawa natin sa P2P AP, ito na siya, no? So, dito natin i-connect yung wireless internet provider natin, no? Na-setup para magkaroon ng P2P. So, kanina, no? Ito yung nilagay ko na Wi-Fi na P2P AP. So, i-click natin, then next. And then, so, di ba, nilagyan ko ng password yung P2P AP yung una. So, ito rin ilalagay natin yung password niya. So, yan po, admin, matutuloy po rin sa akin, no? So, ito is example lang ito sa akin, no? So, channel, no? So, pwede mo sa akin, na-auto ko lang kasi hindi ko alam kung saan ko ilalagay. At least, kung saan ko nilalagay yung itong P2P is actually, pwede mo lagyan ng channel na gusto mo hindi crowded, pero sa akin kasi binibenta ko rin kasi itong P2P. So, giuto ko na lang. Kaya at least kung saan na ilagay is automatic siya nakaset. So, susunod is i-click ka na dito, no? Tapos next. So, nilagyan ko ng admin ng password. So, next. So, ito kasi wireless ko siya. Wireless internet service provider siya. So, ang connection type sa akin is ito, DHCP. Kasi yung IP natin is nakaset sa IP, no? So, next. And then, anong pangalan ng Wi-Fi? Nilagay ko doon P2P IP rin. Ilagay ko doon pala dito P2P. Yan. Ilagay ko nito P2P AP na lang, no? So, security mode.
So, ilalagay ko yung password. Kanina na, 1, 2, 3, 4. Yung password ng P2PP. And then next. So, dito, palitan no. Sa akin, hindi ko nagagalawin kasi P2P. Yan na. So, ganito yun. So, kaya na bahala na parang discuss sa akin kasi hindi ko na ginagalaw. So, yun yung sa 2.1. Pero kung gusto nyo palitan, pwede nyo palitan ng 2.2. Yung isa, yung AP is 2.1, ganun. So, sa akin, palitan ko na lang, no, 2.2. So, next. And then, save. So, hintayin natin mag-reboot. So, mamaya, iti-testing natin, no, na naka P2P, no, na mamaya, ipapakita ko kung gumagana siya o hindi. So, matagal ito, no, so, ipopost ko muna. So guys, no, so, nagtabi ko ng dalawang antena. So, gaya na sinabi ko, nilagyan ko ng AP yung isa, palatandaan na naka-AP mo dito. Ito naka-wireless internet service provider. So, gagawin natin is subukan natin kung gumagana yung setup na ginawa natin. So, ito yung ito yung PSU ng ating antena, yung power source. So, ito yung ISP, no? Ito service provider, no? So, isak po natin dito para magkaroon ng itong internet. Okay. So, nakasaksak na siya. Yung isa naman is ito siya, no? Actually, magkita. Lagi ko muna, no? Okay. So, ito isa is isak natin sa LAN. And then, isasak ko sa laptop para malaman natin kung gumagana siya. So, laptop. Okay, connected na siya. So, subukan natin, no, kung gumagana siya. So, ipagarap natin. So, importante sa P2P, no, magkaroon ng line of sight, yung walang obstacle. So, kunwari, nasa malayo sila, no. Kunwari lang, no. So, ito, dahil nakasaksak yung ISP dito. So, meron sa internet. And then, magtatapon ito ng signal dito. So, ito yung magre-receive. So, para matest natin kung nag-receive ito ng internet, is isaksak ko siya sa laptop, yung LAN cable. So, silipin natin kung gumagana siya. Okay. So, ayun, subukan natin kung gumagana siya. So, nag-loading pa, no? Yung sinaksak ko na LAN cable. So, tanggalin ko muna, no? Yung cellphone. O, itong camera. Para makita natin. So, guys, tingnan natin kung gumagana yung ating P2P. So, connected na siya. So, tingnan natin, no? Ito yung AP. Magtapo ng signal dito. And then, ito yung LAN cable nakasak sa laptop. So, tingnan natin, no? So, connected siya. So, subukan natin kung mayroong internet na mapasok. So, try ko YouTube. Okay guys, now gumagana yung ating setup na P2P. So, continue natin, no? AP, the wireless message provider. So, ito yung connection, no? Ito ulo. So, ito yung galing sa laptop, punta dito. So, gumagana yung ating P2P. So, congrats sa atin, no? So, guys, hanggang dito na lang, no, yung video natin, no? So, hopefully, guys, meron kayo naiintindihan, no? So, kung meron akong mali na sinabi dito, pwede nyo i-correct, i-comment nyo sa below. Yung meron kasi gusto idagdag, is pwede nyo i-comment dito. So, kung meron kayo natutunan, no, paki-like and subscribe naman natin channel, no? Tsaka paki-share na rin sa mga gusto magkaroon ng P2P.
So, ito yung gawin ko, no? So, ang ginamit ko na antena is Tenda 03. So, thank you for watching.